Ako si Win. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ng ate ko noong niyanggaw siya sa isang pestahan. Minsan kasing pumunta ang ate ko sa isang pestahan sa may Taguhoy, Surigao del Norte, taong 2012. Pumunta si ate doon dahil niyaya siya ng mga classmate niya. At isa pa, doon din kasi siya nag-aaral sa Taguhoy. Pero bago maratingin mula sa amin, sasakay ka pa ng bangka kasi taga Corregidor Island, Surigao kami. Nang panahon na to, grade 10 na si ate. Tapos ako naman ay nasa grade 3. Kaya naaalala ko pa talagang pangyayaring to. Kwento ni ate sa amin, kumain daw siya sa bahay ng classmate niya. At habang kumakain daw, ay napansin niya na parang malansa ang amoy ng bahay ng classmate niya. Tapos titig daw ng titig yung tatay nito sa kanya. Pero binaliwala niya lang daw to. At kumain lang daw siya ng kumain ng binibigay nila sa kanya. Pagkatapos nito, ay umuwi na si ate sa bahay namin. Pero kinagabihan, nagutom si ate at kakain daw sana siya. Pero napansin niya na parang hirap na siya kumain ng kanin. Dahil parang may nakabara raw na bilog o maliit na bagay sa lalamunan niya. Pero hinayaan lang daw to ni ate dahil baka kung ano lang. Hanggang sa mga sumunod na gabi, may napanaginipan daw siya na pinapahain daw siya ng tilaw na karne ng tatay ng classmate niya. Tapos tinuturuan pa raw siya lumipad dito. Kaya kinamagahan, sinabi niya tong panaginip na to kila nanay. Nang malaman ng nanay namin yung nangyayari sa ate ko, agad kami pumunta sa albularyo. Kasama ako nito, kaya kitang-kita ko talaga kung anong itsura ng aswang. Dahil nagsagawa ng pagtatawas ang albularyo sa pamamagitan ng pagpapatungo ng kandila sa tubig, ang lumabas na maong kandila ay nakakatakot na itsura. Dito sinabi ng albularyo sa amin na isa raw tong aswang sa balwa o aswang sa bukid. Kaya agad kami umuwi para mapainom si ate ng lanaw langis. Tapos ang palagi lang ulam ni ate nito ay yung powder na gatas. Kasi bawal siyang kumain ng mga isda o karne. Basta, bawal daw yung malalagsang pagkain. Hanggang isang gabi, patulog na kami nito. Bandang alas 11 siguro to. Nang tignan parang may dumapo sa bubungan namin. Akala nga namin ito isang ibon lang, pero laking gulat namin na may nakasilip sa bubungan namin. Kasi yung bubong namin ay gawa lang sa dahon o pawid. Kaya sa kulat ng tatay namin ay kinuha na yung buntot pagi at nilabas nilang dalawa ni kuya yung nilalang sa bubong namin. Para tignan ko ano yun. Pagtingin nila, laking gulat nila na may dalawang tao. Kulay itim ang mga balat at nakadapo na sa manggahan namin. Dahil dito, napasigaw na si tatay na galit na galit. Hoy! Mga aswang! Subukan niyong lumapit sa anak ko! Mapapatay niyo muna ako bago niyo makuha ang anak ko! Nagsitalunan daw sa lupa ang mga nilalang na to. Kaya dito na sinugod ng kuya ko ang mga aswang. Paglapit niya sa mga aswang, ay agad niya itong pinita. Pero agad namang nakailag ang mga to. Kitang-kita ko pang itsura ng mga aswang. Mabalahibo at parang tao na itsurang aso. Habang yung isa naman ay parang malaking baboy ramo. Dahil sa nangyayari nito, lumabas na rin yung uncle ko na may dalang ita. Dahil parang hindi natatakot ang mga aswang kila kuya at tatay. Dito na nila pinagtulungang tatlo na suguri ng dalawang aswang. Hanggang sa matamaan ni uncle ang braso ng isa gamit ang itak niya. Habang si tatay naman ay natamaan ng isa gamit ang bundot pagi. Dahil sa nangyari, kumaripas ang takbo ang mga aswang. Hinabol pa nila ang mga to, pero hindi na nila naabutan pa. Pagsapit ng umaga, nabalitaan na namin na may nakita raw sugatan sa Dagohoy, kung saan nakipiesta ang ate ko. Dito lang nabuo ang hinala namin, nagpaka nga niyang gawang ate ko doon. Kaya agad nilang pinuntahan ng bahay ng classmate ng ate ko. Pero kahit anong gawin nila tatay at kuya, ay hindi sila pinapapasok ng mga anak sa loob ng bahay. May paniniwala kasi na kapag nakita mo raw ang aswang na sugatan, ay mamamatay ang mga to. Kaya nagsisisigaw na lang ang kuya ko sa labas ng bahay nila. Pag hindi nyo tinanggal yung nilagay nyo sa lalamunan ng ate ko, babalikan namin kayo rito. Idadamay namin pati mga anak nyo. Matapos to kinabukasan, bigla na lang nawala yung parang nakabara sa lalamunan ng ate ko. Kaya laking pasasalamat namin dahil hindi natuloy ko ano man yung plano nila sa ate ko. Hanggang nabalitaan na lang ni ate na umayos na raw yung pamilya ng classmate niya doon. Dahil na rin siguro sa kahiyan o siguro dahil nabunyag na rin ang sekreto ng pamilya nila. Kaya kayo, mag-ingat kayong kumain sa mga piyestahan dahil baka luto na pala ng aswang yan.